Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po muli si Clara, ang inyong kasama sa Boses ng Pagmamahal. Kumusta po kayo? Handa na ba kayong buksan ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapaalala sa atin kung ano ba talaga ang tunay na sukatan ng pagkatao? Sinasabing, ang dangal ay hindi nabibili ng salapi at ang tunay na yaman ay wala sa bulsa kundi sa linis ng budhi. Pero paano kung ang mismong mga taong pinagkakautangan mo ng loob ay sila pang dudurog sa iyong pagkatao? Sa mundong mapanghusga, sapat na ba ang malinis na konsensya para labanan ang maruming paratang? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luna. Lumayas ka. Heto ang mga basahan mo. Wala kang utang na loob. Palamunin. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong kabahayan, kasabay ng pagtilapon ng isang lumang maleta sa labas ng pinto. Sumambulat ang mga damit sa maputik na kalsada ng Santa Cruz. Hindi pa nakontento ang babaeng sumisigaw. Dinampot nito ang isang timba ng tubig at isinaboy sa hagdanan na para bang nagtataboy ng isang maruming hayop. Ayan, maglaba ka hanggang mamatay ka. Akala mo kung sino kang Santa Santita. Sinabi ko lang na makipaghapunan ka kay Don Perico para mabayaran ang utang natin. Ang dami mo ng arte. Dugot pawis ang puhunan ko sa pagpapalaki sa iyo, Luna. Ito ba ang isusukli mo sa akin? Nakatayo si Luna sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa na ang kanyang manipis na t-shirt. Parang bombang sumabog sa kanyang tenga ang mga salita ng kanyang madrasang si Selena. Pero mas masakit ang katahimikan na sumunod. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanyang buto. Pero mas nanginginig ang kanyang mga laman sa tindi ng kahihiyan. Nagsisimula ng maglabasan ang mga kapitbahay, ang mga mata nila, ang mga mapanghusgang tingin na tila ba tinutuklap ang kanyang balat. Wala siyang marinig, kundi ang pintig ng sarili niyang puso at ang bulungan ng mga taong nakapaligid. Grabe naman si Aling Selena. Pero bakit pinalayas? Baka naman totoo ang chismis na may ginawang milagro yang si Luna. Napayoko si Luna. Ang mga kamay niyang sanay sa banat ng paglalaba ay nanginginig habang dahan-dahang pinupulot ang mga nagkalat niyang damit sa putikan. Napako ang tingin niya sa isang bagay na tumilapon malapit sa kanal, ang litrato ng kanyang yumaong mga magulang. Basag na ang salamin nito. Putik na ang nakapahid sa mukha ng kanyang ina. Lumuhod siya. Hindi niya ininda ang dumi. Dahan-dahan, parang isang sagradong bagay, pinulot niya ang frame. Gamit ang laylayan ng kanyang basang damit, pinunasan niya ang putik sa litrato. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ito na lang ang pamilyang hindi siya huhusgahan. Ano? Tatayo ka na lang dyan. Sigaw muli ni Selena mula sa beranda. Nakapamiwang, ang muka ay halos pumutok sa galit. Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo dala ang pambayad sa utang. Matuto kang tumanaw ng liwanag sa nagpakain sa'yo. Tumayo si Luna. Sa unang pagkakataon, iniangat niya ang kanyang muka. Walang luha. Ubos na ang luha niya sa loob ng 10 taong paninilbihan sa bahay na yon. Tinitigan niya si Selena, hindi ng galit, kundi ng isang pagod na awa. Nay! Ang tinig ni Luna ay mahina, pero buo, nangingibabaw sa ingay ng ulan. Binigay ko po ang lahat ng sweldo ko sa labada. Inalagaan ko kayo nung na-stroke kayo. Lahat po ginawa ko. Pero ang dangal ko na lang po ang natitira sa akin. Hindi ko po to ibebenta, kahit kanino. Aba't sumasagot ka pa. Akmang babato pa ng tsinelas si Selena nang tumalikod na si Luna. Yakap-yakap ang basang maleta at ang basag na picture frame. Nagsimula siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila siya ng putik pabalik. Pero hindi siya lumingon. Palayo ng palayo sa bahay na inakala niyang tahanan. Palayo sa kaisa-isang pamilyang kinagisnan niya. Sa dilim ng eskinita, isang matandang kapitbahay ang napailing habang nakatanaw sa papalayong figura ni Luna. Kawawang bata, kuhang-kuha niya ang ugali.
ng nanay niya. Masyadong mabait para sa mundong ito. Patuloy ang buhos ng ulan, tila nakikiramay sa pagdadalamhati ng isang anak na itinapon ng sarili niyang pangalawang ina. Wala siyang payong, wala siyang pera. Ang tanging nasa bulsa niya ay isang lumang rosaryo at 50 piso. Saan siya pupunta? Sa di kalayuan, tumunog ang kampana ng simbahan ng Quiapo. Isang malungkot pero nagaanyayang tunog. Ding! Dong! Napatingin si Luna sa direksyon ng tunog. Doon. Doon siya dadalhin ng kanyang mga paa. Hindi niya alam na sa paghakbang niya patungo sa simbahan, hindi lang sisilungan ang kanyang matatagpuan, kundi isang bagyong mas malakas pa sa ulan ang sasalubong sa kanya. Isang bagyong may pangalang Miguel Rivera. Nakarating si Luna sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Ang makulay na ilaw ng simbahan ay tila isang parola sa gitna ng madilim at basang gabi. Pero sa halip na pumasok sa loob, napaupo siya sa isang gilid, sa ilalim ng maliit na bubong ng tindahan ng mga kandila na sarado na. Kumakalam na ang kanyang sikmura. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Isang gusot na 50 piso. Ito na lang ang namamagitan sa kanya at sa gutom. Kung bibili siya ng pagkain, wala na siyang pamasahe bukas. Kung itatabi naman niya, baka himatayin siya sa gutom ngayong gabi. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng usok ng sasakyan at basang semento ay humalo sa amoy ng mainit na siopaw mula sa naglalako sa di kalayuan. Manong, pabili po ng isa, yung mainit. Habang hawak ang mainit na siopaw, naramdaman ni Luna ang kaunting ginhawa. Pero bago pa niya ito makagatan, may narinig siyang mahinang ungol. Sa madilim na sulok, sa tabi ng mga nakatumbak na kahon, may isang matandang babae. Nakabaluktot ito, nanginginig ang buong katawan, at nakasuot ng damit na punit-punit at marungis. Ang buhok nito ay puting-puti na, magulo at basa ng ulan. Napahinto si Luna. Tinitigan niya ang siopaw sa kanyang kamay. Tinitigan niya ang matanda. Sa sandaling iyon, nakita niya ang sarili niya. Walang matutuluyan, walang kakampi, nilalamig. Lumapit si Luna. Dahan-dahan para hindi matakot ang matanda. Lola, tawag niya ng mahina. Gising po ba kayo? Iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Pagod na pagod ang mga ito. Gutom ako. Paos na bulong nito. Hindi na nagdalawang isip si Luna. Hinati niya ang siopaw. Ang mas malaking kalahati ay inabot niya sa nanginginig na kamay ng matanda. Kain po kayo la. Mainit pa to. Pasensya na po. Yan lang ang kaya ko. Sinunggaban ng matanda ang pagkain. Habang ngumunguya ito, napansin ni Luna na patuloy pa rin sa panginginig ang balikat nito. Ang manipis na damit ng matanda ay walang laban sa lamig ng hangin matapos ang ulan. Binuksan ni Luna ang kanyang basang maleta. Hinalughog niya ang kanyang mga gamit hanggang sa mahawakan niya ang isang tuyong tuwalya at ang kanyang paboritong jacket, ang tanging jacket na maayos pa. Ipinulupot niya ang tuwalya sa buhok ng matanda at isinuot dito ang jacket. Hayan po, para hindi kayo sipunin. Tiis lang po tayo, Lola. Dadaan din ang bagyo. Lilipas din ang lamig. Natigilan ang matanda. Tila may kung anong kislap ang dumaan sa mga mata nito habang nakatingin kay Luna. Hindi nito inaasahan ang jacket. Sanay ito sa limos, pero hindi sa malasakit. Dumako ang tingin ng matanda sa leeg ni Luna. Nakalawit doon ang isang simpleng kwintas, isang kahoy na rosaryo na pudpod na ang mga butil sa kalumaan. Iha! Nanginginig na hinawakan ng matanda ang rosaryo ni Luna. Saan galing ito? Ngumiti ng mapait si Luna. Hinawakan din ang rosaryo. Sa nanay ko po. Ito lang ang iniwan niya bago siya nawala. Bago pa makasagot ang matanda, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanilang mga mukha. Ang ingay ng isang malakas na makina ng sasakyan
ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang makintab at mamahaling itim na SUV ang huminto mismo sa tapat nila, halos umakyat na sa bangketa. Napakaputi ng ilaw nito. Tila hinihiwa ang dilim ng Quiapo. Bumukas ang pinto ng driver. Isang lalaki ang bumaba. Matangkad, disente ang suot, pero ang muka ay diring-diri habang tumapak ang mamahaling sapatos nito sa putikan. Nakatingin ito ng diretso kay Luna at sa matanda. Ang mga mata ng lalaki ay nag-aapoy sa galit. Hindi ito mukhang nag-aalala. Mukha itong galit na parang may ninakaw sa kanya. Napayakap si Luna sa sarili. Sino ang lalaking ito? At bakit parang kasalanan ni Luna na naroon siya? Padabog na isinara ng lalaki ang pinto ng kotse at mabilis na naglakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang nito ay parang kulog na nagbabadya ng panibagong bagyo. Lumayo ka sa kanya. Hindi pa nakakatayo si Luna ay naramdaman na niya ang isang malakas na pagtulak sa kanyang balikat. Muntik na siyang masubsob sa basang semento. Mabilis na hinablot ng lalaki ang matanda. Inilayo ito kay Luna na parang isang maruming bagay ang dumapo dito. Lola, Diyos ko, ano ang ginagawa niyo rito? Ang boses ng lalaki ay puno ng pag-aalala para sa matanda. Pero nang bumaling ito kay Luna, napalitan iyon ng purong pandidiri. Tiningnan ng lalaki ang hawak ng matanda, ang kalahati ng siopaw. Hinablot niya ito at itinapon sa kanal. Ano kung pinakain mo sa lola ko? Pagpag? Basura? Gusto mo ba siyang lasunin? Nanlaki ang mga mata ni Luna. Nanginginig pa siya sa gulat. Mister, hindi po. Gutom na gutom po siya. Binilhan ko lang po ng, tigilan mo ako sa drama mo. Sigaw ng lalaki. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Alam ko ang galawan ninyo rito sa Quiapo. Didikit kayo sa mga matatandang ulyanin. Aakto kayong mabait. Tapos ano? Hihingi kayo ng pabuya? O baka naman modus nyo to para dukutan siya? Parang sinampal ulit si Luna. Mas masakit pa ito kaysa sa sigaw ng madrasta niya kanina. Kanina, pinalayas siya dahil sa pera. Ngayon, pinararatangan siya dahil sa pagmamagandang loob. Wala po akong hinihinging kapalit. Madiin na sagot ni Luna. Pilit pinapatatag ang boses kahit nanginginig ang tuhod. Tumawa ng mapakla ang lalaki. Miguel Rivera ang pangalan ng lalaking sanay na ang lahat ay may presyo. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang makapal na wallet at humugot ng ilang libong piso. Wala. Huwag ka nang magmalinis. Pera lang naman ang katapat ninyo. Diba? Heto, kulang pa ba yan? Ibinato ni Miguel ang mga papel na pera sa mukha ni Luna. Nagliparan ang mga asul at dilaw na papel. Ang iba ay tumama sa pisngi ni Luna. Ang iba ay nahulog sa putikan, sa tabi ng kanyang paanan. Nanigas si Luna. Ramdam niya ang init ng kahihiyan na gumagapang sa kanyang leeg. Ang tingin sa kanya ng lalaking ito ay hindi tao, kundi isang basahan na pwedeng tapakan kapag binayaran. Akmang lalapit si Miguel para punasan ang kamay ng lola niya gamit ang isang panyo. Pero napatigil siya nang makita niya si Luna. Hindi ito yumuko para pulutin ang pera. Hindi ito gumalaw para magpasalamat. Sa halip, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Luna. Ang mga mata niya, na kanina ay puno ng awa at pagod, ngayon ay nagliliyab sa isang tahimik na dangal. Yumuko si Luna. Pero hindi para sa pera. Pinulot niya ang panyong nahulog ni Miguel. Ang panyong ginamit nito para hawakan ang maruming jacket ni Luna kanina. Inabot niya ito kay Miguel. Mister, ang boses ni Luna ay mahina. Pero narinig ito ni Miguel ng malinaw sa gitna ng ingay ng Quiapo. Nahulog niyo po. Tinitigan ni Miguel ang panyo. Tapos ang mukha ni Luna. Kunin niyo po ang pera niyo. Patuloy ni Luna. Binili ko ang siopao na yan gamit ang huling pera ko, hindi para ibenta ang awa ko sa inyo. Mahirap lang po ako, mister. At oo, marumi ang damit ko galing sa putik. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo.
Pero ang budhi ko, mas malinis pa kaysa sa inyo. Natigilan si Miguel. Parang may bumara sa lalamunan niya. Walang sino man, walang kahit sinong mahirap ang nakatingin sa kanya ng ganito. Iya, mahinang ungol ng matanda. Miguel, wag. Akmang magsasalita pa ang matanda. Tila gustong ipagtanggol si Luna, pero bigla itong namutla. Nawalan ng lakas ang mga tuhod nito at tuluyang bumagsak. Lola! Nasalo agad ni Miguel ang kanyang lola. Lola, gising! Nagkagulo ang paligid. Nataranta si Miguel. Sa sandaling iyon, nawala ang kanyang yabang, napalitan ng takot. Binuhat niya ng mabilis ang matanda pasakay sa kotse. Nakatayo lang si Luna sa bangketa. Pinapanood niya ang eksena. Gusto niyang tumulong, pero alam niyang wala na siyang lugar doon. Nang maisakay na ni Miguel ang lola niya, lumingon siya muli kay Luna bago sumakay sa driver's seat. Nakita niya ang babaeng nakatayo sa ulan. Sa paanan nito ay ang mga perang nagkalat sa putik na ni isa ay hindi nito ginagalaw. Pinaandar ni Miguel ang sasakyan at harurot na umalis. Naiwan si Luna sa usok ng tambutso. Dahan-dahan, nagsimulang maglakad palayo si Luna. Iniwan niya ang pera. Iniwan niya ang jacket niya na suot ng matanda. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili at ang kanyang dignidad na pilit niyang binubuong muli. Pero hindi niya alam, ang gabing ito ay hindi pa tapos. Ang tadhana ay sadyang mapaglaro at ang lalaking tumapak sa kanya ay siya ring tanging landas para mabuhay siya. Ayokong uminom ng gamot. Gusto ko siyang makita. Nagising ang buong private ward ng St. Luke's sa sigaw ni Doña Teresita. Ang mga nurse ay hindi magkanda-ugaga sa pag-amo sa matanda. Pero lahat ng iniabot nilang kutsara ay tinatabig nito. Napasapo si Miguel sa kanyang noo. Ilang oras na siyang puyat. Ang akala niya, pagkatapos nilang mailigtas ang lola niya mula sa panganib sa Quiapo, magiging maayos na ang lahat. Pero nagkamali siya. Lola, please! Pakiusap ni Miguel. Hawak ang kamay ng matanda. Ligtas na kayo. Andito na tayo sa ospital. Yung babae sa simbahan, niloloko lang kayo noon. Hindi mo siya kilala. Madiin na sagot ni Doña Teresita. Ang boses ay mahina, pero matigas. Binigay niya ang pagkain niya sa akin kahit gutom siya. Binalot niya ako sa jacket niya kahit nilalamig siya. Ikaw? Anong ginawa mo? Hinagisan mo siya ng pera na parang basura. Natigilan si Miguel. Bumalik sa alaala niya ang imahe ng babaeng nakatayo sa ulan. Ang dignidad sa mga mata nito habang isinasauli ang panyo. Hanapin mo siya. Utos ng Donya. Kapag hindi mo siya dinala dito, hindi ako kakain. Mamamatay akong gutom, Miguel. Subukan mo ako. Alam ni Miguel na hindi nagbibiro ang lola niya. Wala siyang choice. Sa isang masikip at mausok na karinderya sa likod ng palengke ng Quiapo, nakaupo si Luna sa tapat ng isang bundok ng mga hugasing pinggan. Namumula na ang kanyang mga kamay sa babad. Ang sabon ay mahapdi sa mga hiwa ng daliri niya, pero kailangan niyang tiisin. Matapos siyang palayasin, ito lang ang nahanap niyang trabaho kapalit ng libreng pagkain at matutulugan sa sahig ng kusina. Luna, bilisan mo diyan. Nauubusan na ng malinis na plato. Sigaw ng may-ari. Opo ate, andyan na po. Sagot ni Luna. Pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang braso. Biglang tumahimik ang buong karinderya. Ang ingay ng mga nag-iinuman at nagkukwentuhan ay napalitan ng bulungan. Napaangat ng tingin si Luna. Sa pintuan ng karinderya, nakatayo ang isang lalaking mukhang naligaw mula sa isang magazine shoot. Suot ang mamahaling polo na nakatupi ang manggas at sapatos na sigurado siyang mas mahal pa sa buong karinderya. Pumasok si Miguel Rivera. Diring-diri ito sa lagit ng sahig, pero dire-diretso ang tingin nito kay Luna. Tumibok ng mabilis ang puso ni Luna. Takot at kaba. Anong ginagawa niya rito? Ipapakulong ba siya nito? Lumapit si Miguel sa lababo. Ang amoy ng mamahaling pabango nito
ay humalo sa amoy ng sebo at sabon. Ikaw, panimula ni Miguel. Walang kumusta, walang pasakalye. Tumayo si Luna, pinunasan ang basang kamay sa apron. Kung nandito po kayo para bawiin ang jacket ko na nasa lola nyo, nasa labas po. Pinatuyo ko na. Hindi ko kailangan ng jacket. Malamig na sabi ni Miguel. Tiningnan niya si Luna mula ulo hanggang paa. Tila kinikilatis ang isang paninda. Kailangan ka ng lola ko. Kumunot ang noo ni Luna. Po? Nag-iinarte siya. Ayaw kumain, ayaw uminom ng gamot. Ikaw ang hinahanap. Gusto kong sumama ka sa akin. Natawa ng mapakla si Luna. Pagkatapos niyo akong insultuhin kagabi? Pagkatapos niyo akong pagbintangan na magnanakaw? Ngayon, inuutusan niyo akong sumama sa inyo? Bumuntong hininga si Miguel. Halatang nauubusan ng pasensya. Look, I'll pay you. Triple ng kung anong kinikita mo sa lugar na ito. Trabaho lang. Mag-aalaga ka lang ng matanda. Tinalikuran siya ni Luna at bumalik sa paghuhugas. Hindi po nabibili ang pagkatao ko, sir. Humanap na lang kayo ng iba. Maraming nurse dyan na kayang magtiis sa ugali nyo. She's dying. Natigilan si Luna sa pagkayod ng kanin sa plato. Ang boses ni Miguel ay nag-crack. Napatingin siya sa lalaki. Sa likod ng aroganteng mukha nito, nakita niya ang takot ng isang apo na ayaw mawalan ng lola. May sakit siya sa puso, mahinang sabi ni Miguel. At ikaw lang ang makakapagpakalma sa kanya. Please. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa triple ang sweldo, kundi dahil naalaala ni Luna ang nanginginig na matanda sa ulan at ang init ng pasasalamat nito. Sasama ako, sabi ni Luna. Pero hindi dahil sa utos mo. Sasama ako para kay Lola. Sa loob ng sasakyan, iniabot ni Miguel ang isang folder kay Luna. Bago tayo makarating sa bahay, kailangan mong pirmahan ito. Binuksan ni Luna ang folder. Employment contract for special caregiver. Pero habang binabasa niya ang mga nakasulat, kumuyom ang kanyang kamao. Clause 1. Ang empleyado ay bawal humingi ng anumang regalo o pabor mula kay Doña Teresita bukod sa itinakdang sweldo. Clause 2. Ang empleyado ay walang karapatan sa mana o anumang ari-arian. Clause 3. Mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipagrelasyon sa sinumang miyembro ng pamilya Rivera. Tumingin si Luna kay Miguel. Talaga bang tingin niyo sa akin ay pera lang ang habol? Hindi tumingin si Miguel sa kanya. Diretso lang ang tingin sa daan. Sigurista lang ako. Marami na kaming nakilalang tulad mo. Pumirma ka kung gusto mong magkatrabaho. Kung hindi, ibababa kita ngayon din. Huminga ng malalim si Luna. Masakit. Nakakainsulto. Pero naisip niya ang lola na naghihintay sa kanya. Naisip niya ang pangangailangan niyang makaahon mula sa putikan. Kinuha niya ang ballpen. Pipirma ako, sabi ni Luna. Ang boses ay matatag. Pero tandaan niyo to, Sir Miguel. Darating ang araw, kakainin niyo lahat ng mga sinabi niyo sa kontratang ito. Nilagdaan niya ang papel. Luna Santos. Isinara ni Miguel ang folder. We'll see. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang dambuhalang gate na bakal. Bumukas ito ng dahan-dahan na parang bunganga ng isang halimaw na handang lumamon kay Luna. Nasa loob na siya ng teritoryo ng mga Rivera. At alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Napakalamig ng hangin sa loob ng mansyon ng mga Rivera. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa mga matang nakatingin kay Luna. Pagpasok pa lang niya sa kitchen, naramdaman na niya ang bigat. Ang mga kasambahay na nakauniforme ng puti ay tumigil sa kanilang ginagawa. Nagbulungan sila. Pero sapat ang lakas para marinig niya. Yan ba yung pinulot ni Sir Miguel sa Quiapo? Mukhang dugyot pa rin kahit pinaligo na. Siguradong pera lang ang habol niyan kay Donya. Yumuko si Luna. Mahigpit na hawak ang laylayan ng suot niyang oversized na t-shirt na ibinigay ng mayordoma. Gusto niyang sumagot. Ipagtanggol ang sarili. Pero naalaala niya ang kontrata.
Clause 5. Ang empleyado ay dapat manatiling tahimik at magalang sa lahat ng oras. Dumiretso siya sa kwarto ni Doña Teresita. Malawak ito, puno ng mga antik na kagamitan, pero amoy gamot at kalungkutan. Sa kabilang banda ng mansyon, sa loob ng kanyang home office, nakaupo si Miguel sa harap ng isang malaking monitor. Ang screen ay nahahati sa 4 na kwadro. CCTV. Lahat ay nakatutok sa kwarto ng kanyang lola. Isang maling galaw mo lang, Luna, bulong ni Miguel sa sarili habang humihit-hit ng kape. Isang bagay lang ang mawala. Kulungan ang bagsak mo. Sa screen, nakita niyang pumasok si Luna. May dala itong palanggana ng maligamgam na tubig at bimpo. Pinagmasdan ni Miguel ang bawat galaw ni Luna. Inaasahan niyang magiging tamad ito, o di kaya ay magkakamot ng ulo sa pag-aalaga. Pero iba ang nakita niya. Dahan-dahan, parang isang babasaging kristal, pinunasan ni Luna ang muka at braso ng natutulog na donya. Wala sa galaw nito ang pagmamadali ng isang bayarang katulong. Biglang gumalaw si Doña Teresita sa higaan. Umungol ito, tila binabangungot. Isabel, Isabel, anak. Sa monitor, nakita ni Miguel na natigilan si Luna. Isabel? Sino si Isabel? Ang alam ni Miguel, nag-iisang anak na lalaki lang ang tatay niya at matagal na itong patay. Wala siyang kilalang Isabel sa pamilya. Sa kwarto, hinawakan ni Luna ang kamay ng matanda. Lola, andito lang po ako. Si Luna po ito. Magpahinga na po kayo. Huwag mo akong iwan, Isabel! Patuloy na hibik ng matanda habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Luna. Hinaplos ni Luna ang noo ng donya. Nagsimula siyang humuni, isang lumang hele. Ang himig ay malungkot pero punong-puno ng pagmamahal. Ito ang kantang inaawit ng nanay ni Luna sa kanya noong bata pa siya tuwing kumukulog. Sa office, napahinto si Miguel sa pag-inom ng kape. Ang boses ni Luna, kahit sa audio ng CCTV lang naririnig, ay may kakaibang epekto. Parang huminto ang oras. Nakita niya sa monitor kung paano kumalma ang kanyang lola. Ang paghinga nito ay naging banayad sa ilalim ng pag-aalaga ni Luna. Pero ayaw magpadala ni Miguel act. Isang palabas lang yan. Lumipas ang mga oras. Hating gabi na. Tulog na ang donya. Inaasahan ni Miguel na matutulog na rin si Luna sa sofa. Pero hindi. Binuksan ni Luna ang kanyang maliit na bag. Inilabas niya ang isang karayom at sinulid. Kinuha niya ang laylayan ng paboritong kumot ng donya, ang kumot na may punit na ilang beses nang ipapatapon ni Miguel pero ayaw bitawan ng lola niya. Sa ilalim ng dim light, sinimulan ni Luna na tahiin ang punit. Mano-mano, masinsin, napatitig si Miguel sa monitor. Bakit niya ginagawa yan? Walang bayad ang extra service, walang nakakakita. Bakit siya nagpapakahirap magtahi ng basurang kumot sa hating gabi? Sa kwarto, napadilat si Luna. Napahinto siya sa pagtatahi. May naramdaman siyang kakaiba. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya. Iginala niya ang kanyang paningin sa kwarto. Ang paintings, ang chandelier, ang tokador. Wala naman tao. Pero ang bigat sa dibdib niya ay hindi nawawala. Tumayo siya para mag-inat. Naglakad siya papunta sa may bookshelf para kumuha ng tubig. Doon, sa pagitan ng mga libro, may napansin siyang isang maliit na kislap. Pula. Patay sindi. Mula sa mata ng isang teddy bear na nakaupo sa shelf. Huminto ang paghinga ni Luna. Lumapit siya. Tinitigan niya ang mata ng teddy bear. Sa loob ng office, nanigas si Miguel. Ang mukha ni Luna ay biglang lumaki sa screen. Nakatingin ito ng diretso sa kamera. Diretso sa mga mata niya. Wala sa mukha ni Luna ang takot. Ang nakita ni Miguel ay isang malalim na pagkadismaya. Isang tingin na nagsasabing, "Akala ko ba nag-aalala ka sa lola mo? Yun pala, naghahanap ka lang ng rason para sirain ako." Dahan-dahan, itinaas ni Luna ang kumot na tinatahi niya. Ipinakita sa kamera na tapos na ito. At saka ibinaba. Tinalikuran niya ang teddy bear. Pinatay ang ilaw sa kanyang pwesto
at naupo sa dilim. Naiwan si Miguel sa harap ng monitor, nakatitig sa itim na screen habang ang tibok ng puso niya ay kasing bilis ng isang taong nahuli sa akto ng paggawa ng masama. Galit ang langit ng gabing iyon. Ang ulan ay parang mga latigong humahampas sa bintana ng mansyon, kumidlat ng matalim. Kasunod ang isang kulog na yumanig sa buong bahay. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brown out. Lola? Sigaw ni Miguel mula sa pasilyo. Manang, ang emergency lights. Nasaan ang generator? Sa loob ng kwarto, nagsimulang mag-hyperventilate si Doña Teresita. Ang dilim at ang ingay ng kulog ay nagpaalala sa kanya ng isang masamang alaala ng nakaraan. Hinapo siya. Sumikip ang kanyang dibdib. Lola, Lola, huminga kayo. Natatarantang sigaw ni Miguel nang makapa niya ang matanda sa dilim. Sinubukan niyang tawagan ng family doctor pero walang signal. Damn it! Walang signal! Manang, ihanda ang sasakyan. Dadali natin siya sa ospital. Sir, baha na po sa labas. Sagot ng driver na basang-basa na pumasok mula sa main door. Lampas tao na po ang baha sa gate. Hindi po makakalabas ang SUV. Nanlamig si Miguel. Ang pera niya, ang mga sasakyan niya, ang kapangyarihan ng pangalan niya. Lahat ay walang silbi sa harap ng bagyo. Hawak niya ang kamay ng lola niya na nanlalamig na. Tabi po, isang boses ang narinig sa dilim. Kalmado, buo. May sindi ng kandila ang lumapit, si Luna. Sir, tumabi po kayo. Kailangan niyang makahinga, utos ni Luna. Hindi ito pakiusap. Sa pagkataranta, sumunod si Miguel. Pinalibutan ni Luna ng mga una ng likod ng matanda para makaupo ito ng maayos. Kinuha niya ang isang bote ng efficacent oil mula sa kanyang bulsa, hindi galing sa mamahaling medicine cabinet ng mga Rivera, kundi yung mumurahing langis na dala niya. Lola, makinig po kayo sa boses ko. Bulong ni Luna habang mabilis pero maingat na minamasahe ang palad at talampakan ng matanda. Andito lang po kami. Walang bagyong hindi tumitila. Inhale, exhale. Pinanood ni Miguel kung paano gumalaw si Luna. Walang takot, walang alinlangan. Ang mga kamay na hinusgahan niyang marumi at pera lang ang habol ay siya ngayong bumubuhay sa taong pinakamamahal niya. Sinimulan uli ni Luna ang paghuni, yung parehong hele. At sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa labas, ang kwarto ay naging payapa. Unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Doña Teresita. Bumagal ang paghinga nito hanggang sa maging normal. Napasandal si Miguel sa pader at doon lang niya naramdaman ang pagragasa ng sarili niyang pagod. Ilang oras ang lumipas bago bumalik ang kuryente. Bumaha ang liwanag sa kwarto. Nakatulog na ang Donya. Nakaupo si Luna sa sahig sa tabi ng kama. Nakayuko, hawak pa rin ang kamay ng matanda. Lumapit si Miguel. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, nakita niya ang kamay ni Luna. Pula, tadtad ng maliliit na hiwa mula sa paglalaba at nanginginig sa pagod. Ang mga kuko ay maikli at malinis, pero ang balat ay magaspang, marka ng isang buhay na puno ng sakripisyo. Nakaramdam ng kirot si Miguel sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Hiyang-hiya siya. Luna? Tawag niya ng mahina. Nag-angat ng tingin si Luna. Mapungay ang mga mata nito sa antok. Okay na po siya, sir. Nabigla lang po sa kulog. Akmang tatayo si Luna, pero napangiwi ito. Masakit ang likod sa posisyon ng pagkakaupo. Hindi alam ni Miguel ang sasabihin. Gusto niyang mag-sorry. Gusto niyang bawiin lahat ng sinabi niya sa Quiapo. Pero hindi sanay ang dila niya sa pagpapakumbaba. Salamat. Iyon lang ang lumabas sa bibig niya. Tumangulang si Luna at lumabas ng kwarto para magtimpla ng kape. Iniwan si Miguel na nakatitig sa botelya ng mumurahing langis na naiwan sa mesa. Kinabukasan humupa na ang baha. Maaraw na parang walang nangyari. Habang nagwawalis si Luna sa garden, lumapit si Miguel.
May inaabot ito na isang maliit na paper bag. Para sa kamay mo, sabi ni Miguel, hindi makatingin ng diretsyo. Mahapdi yan kapag nababad sa sabon. Ointment yan, imported. Natigilan si Luna. Kukunin na sana niya ang bag nang biglang tumunog ang cellphone ni Miguel. Isang message tone na matinis. Kinuha ni Miguel ang phone niya. Unknown number. Binuksan niya ang message. Isang picture. Picture ni Luna na nasa loob ng isang bar. May katabing matandang lalaki na nakahawak sa bewang niya. Mukhang lasing si Luna sa picture. Kasunod nito ang isang text. Sir Miguel, mag-ingat ka sa pinapasok mo sa bahay mo. Ang anghel nyo, dating reyna ng club sa Ermita. Tanungin mo siya kung saan galing ang pambayad niya sa utang ng nanay niya dati. Nanlamig si Miguel. Tumingin siya sa picture tapos kay Luna na nakangiti ng tipid habang hawak ang paper bag ng ointment. Ang tiwala na kakausbong palang kagabi ay biglang binasag ng isang martilyo ng pagdududa. Totoo ba ito? O sadyang magaling lang talagang umak-umarte? Binawi ni Miguel ang kanyang kamay na parang napaso. Ang lambot sa kanyang muka ay biglang tumigas at napalitan ng yelo. Tiningnan niya si Luna. Ang maamong mukha, ang simpleng pananamit. Paano kung totoo ang nasa picture? Paano kung ang lahat ng ito, ang pag-alaga, ang pagkanta, ang pagpapakumbaba, ay parte lang ng isang malaking laro para makuha ang loob ng lola niya at pirahan sila? Sir? Tanong ni Luna. Bakas ang pagtataka sa biglang pananahimik at paglayo ni Miguel. May problema po ba? Huminga ng malalim si Miguel. Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Pero ang bigat ng mensahe ay parang kadena sa kanyang dibdib. Hindi niya pwedeng kumprontahin si Luna ngayon nang walang sapat na ebidensya. Pero hindi na siya magpapaloko. Wala. Malamig na sagot ni Miguel. Ang boses niya ay bumalik sa dating tono. Yung tono ng isang among may-ari ng lahat. Kausap ang isang aliping walang pag-aari. Gamitin mo yang ointment. Ayokong madumihan ang mga gamit ni Lola ng dugo. O nana, mula sa sugat mo. Bawas yan sa sweldo mo. Tinalikuran niya si Luna at mabilis na naglakad pabalik sa loob ng mansyon ni hindi man lang lumilingon. Naiwan si Luna sa gitna ng garden, hawak ang maliit na paper bag. Ang init ng araw ay balewala sa lamig na naramdaman niya. Akala niya ay may nagbago na. Akala niya, kahit saglit, ay nakita na siya ni Miguel bilang tao. Napahigpit ang hawak niya sa paper bag. Nagkamali siya. Sa mundong ito, ang tiwala ay isang mamahaling bagay na hindi kayang bilhin ng tulad niya. Sa loob ng kanyang opisina, muling tiningnan ni Miguel ang picture sa cellphone. Ang babaeng kamukha ni Luna, nakaupo sa kandungan ng isang matanda sa bar. May hawak na alak at sigarilyo. Sino ka ba talaga, Luna? Bulong ni Miguel sa sarili, habang ang pagdududa ay muling nilalamon ang kanyang puso. Sa di kalayuan, sa labas ng gate ng mansyon, isang pamilyar na babae ang nakangiti, habang nakasilip sa siwang ng pader. Si Selena. Hawak nito ang kanyang lumang cellphone na may natitirang kaunting balanse para sa text. Nakita niya ang mabilis na pagpasok ni Miguel sa loob. Nakita niya ang pagtigas ng mukha nito at nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Luna. Ngumisi si Selena. Akala mo, Luna, tatakas ka sa akin? Malaki ang utang mo sa akin at babayaran mo yan sa ayaw at sa gusto mo. Ibinulsa ni Selena ang cellphone. Akala niya ay tapos na ang laro. Hindi niya alam ang maliit na butil ng pagdududa na itinanim niya kay Miguel ay magiging isang malaking puno ng kaguluhan na babalik at babalik sa kanya. Mula ng gabing bumagyo, naging mas malamig ang pakikitungo ni Miguel kay Luna. Bumalik ito sa dati. Mga utos na halos bulong lang, hindi tumitingin sa mata. At kung tumitingin man, may bahid ng pagdududa. Pero hindi na nagpatalo si Luna. Ginawa niya ang kanyang trabaho ng mas masinop pa kaysa dati. Mas lalo niyang inalagaan ang donya na tila ba naging tanging tanglaw niya sa mansyong puno ng nagdududang mata.
Sa kabila ng mga panguusig, mas lumakas ang samahan ni na Luna at Doña Teresita. Araw-araw, nagkukwentuhan sila tungkol sa buhay sa Quiapo, sa mga panaginip ni Luna, at sa mga luma ng kwento ng Doña tungkol sa kanyang kabataan. Luna, ang ganda ng mga tahi mo, sabi ng Doña isang hapon habang nakatingin sa nililinis na punda ng unan ni Luna. Tinuruan ka ba ng nanay mo? Ngumiti si Luna. Opo, Lola, sabi niya. Kahit anong ganda ng tela, kapag hindi masinop ang tahi, madaling masira. Parang tao, di ba? Sagot ng Donya, tiningnan ng malayo. Kahit anong yaman o ganda, kapag hindi maayos ang kalooban, madaling madapa. Narinig ni Miguel ang bahagi ng usapan nila habang dumadaan sa pasilyo. Binabantayan niya si Luna. Nakikita niya ang pagiging malinis nito sa trabaho, ang pagmamahal sa lola niya. Pero ang anino ng larawan sa kanyang cellphone ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kahit nagpapanggap siyang walang paki, hindi naman niya pinababayaan. Nag-hire si Miguel ng isang private investigator para alamin ang totoo tungkol kay Luna. Pero ang report na dumating ay wala namang masama. Isang ulila, nagtatrabaho bilang labandera, walang masamang record. Pero paano yung picture? Isang linggo ang lumipas, ipinaalam ni Doña Teresita ang balita. Mag-host sila ng isang intimate dinner party para sa kanyang 80th birthday. At sa gabing iyon, gusto niyang ipakilala si Luna sa lahat ng kanilang mga kaibigan at kasosyo. Gusto kong malaman nila na mayroon akong anghel na nagligtas sa akin, sabi ng Donya habang inaalalayan ni Luna sa paglalakad sa hardin. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Ang mga importanteng tao, ang mga mayayaman na nagtinginan sa kanya ng masama. Lola, huwag na po. Nahihiya po ako. Walang dapat ikahiya, anak, sagot ng Donya. Ang totoo, sila ang dapat mahiya kung paano nila hinusgahan ang pagkatao mo. Para sa espesyal na araw ng Donya, nagpasya si Luna na gumawa ng isang regalo. Isang bagong punda ng unan na may burdang bulaklak, ang paboritong bulaklak ng Donya. Dahan-dahan niya itong binurdahan tuwing gabi. Bawat tahi ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ayaw niyang bumili ng kahit ano. Gusto niya ay galing sa sarili niyang kamay. Balls. Samantala, sa labas ng mansyon, abala si Selena sa kanyang sariling preparasyon. Nagpaplano siya ng kanyang grand entrance. Matapos niyang ipadala ang tips kay Miguel, sinigurado niyang nakahanap siya ng tamang damit. Isang lumang barong na may bahid ng kalumaan, pero sapat para ipakita ang pagiging isang naghihirap na ina. Kailangan kong magmukhang kawawa, bulong ni Selena sa kanyang sarili habang nagsusuklay ng buhok. Para kumapit ang mga tao, para makuha ko ang awa nila. Nakausap na niya ang ilang tao sa social circle ng mga Rivera. Nagbigay siya ng ilang malungkot na kwento tungkol sa kanyang stepdaughter na lumayas at kinalimutan ng kanyang ina. Nagtanim na siya ng mga buto ng pagdududa. Kailangan kong makapasok sa loob, sabi niya sa kanyang sarili. At kailangan kong durugin ang babaeng yan kasi kapag mayaman siya, wala na akong makukuha. Dumating ang gabi ng kaarawan. Puno ng tawanan, musika, at mamahaling pabango ang mansyon. Ang mga bisita ay nagkakape at nagchitsismisan sa malawak na living room. Nasa itaas si Luna, tinutulungan ng Donya na mag-ayos. Nagsuot si Luna ng isang simple, malinis na puting damit na binili ng Donya para sa kanya. Sa kabila ng pagiging simple, nagningning ang kanyang pagkatao. Ang ganda mo, Luna, sabi ng Donya habang nakatingin sa salamin. Salamat po, Lola. Pero kayo po ang bida ngayong gabi. Bumaba sila ng hagdanan. Ang lahat ng mata ay napako kay Doña Teresita, ang matriarch ng pamilya Rivera. Salamat sa pagdalo ninyo sa aking kaarawan. Panimula ng Donya, ang boses ay malinaw at malakas. Marami na akong nakita sa buhay na ito.
Ang yaman ay nawawala, ang kapangyarihan ay lumilipas, pero ang pagmamahal, ang kabutihan ng puso, iyan ang tunay na kayamanan. Tumingin ang Donya kay Luna at ngumiti ng buong pagmamahal. At ngayong gabi, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang tao na nagpaalala sa akin ng lahat ng ito. Siya ang aking tagapagligtas. Siya si Luna Santos. Nagsimula nang pumalakpak ang ilang bisita. Ang iba naman ay nagbulungan, nakatingin ng mausisa kay Luna. Akmang hahawakan ng Donya ang kamay ni Luna para iangat ito nang biglang, "Anak ko, Luna, bakit mo kami iniwan?" Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Lahat ng mata ay napako sa pintuan. Nakatayo doon si Selena, magulo ang buhok, ang muka ay puno ng luha. At nagmamadaling lumapit kay Luna na parang isang ina na matagal nang nawalay sa kanyang anak. Nanigas si Luna. Ang nangiti sa mukha ng Donya ay biglang nawala. Si Miguel naman, na nakatayo sa isang sulok, ay napakunot ang noo. "Anak ko, bakit mo kami iniwan at sumama sa mga mayayaman na yan?" Sigaw ni Selena. Niyakap si Luna ng mahigpit, halos sakalin ito. "Hindi mo ba alam kung gaano kami nag-alala? Ang nanay mo, ako, ang nagpalaki sa'yo. Kinalimutan mo na ba ang utang na loob mo?" Bumaha ang bulungan sa buong silid. Lahat ay nagtinginan kay Luna, tapos kay Selena. Ang mga mata ay puno ng paghuhusga. Nagliliyab ang mga mata ni Selena habang mahigpit na nakayakap kay Luna, na tila ba isang bitag. Ang mga salita nito ay matatalim, tumatagos sa puso ni Luna at mas lalong nagpapahigpit sa gulo sa kanyang isipan. "Akala ko ba, anak, nagtatrabaho ka lang sa labada? Bakit ngayon, nasa mansyon ka na ng mga Rivera? Para ano? Para manlin lang?" Patuloy ni Selena, ang boses ay sadyang nilalakasan para marinig ng lahat ng bisita. "Nanay!" Hirap na bulong ni Luna. Pilit ko mawala sa yakap. "Nanay!" Bulalas ni Selena. Kunwari ay nasasaktan. "Ngayon, inaalala mo pa ako? Nasaan ka nung nagkasakit ako? Nasaan ka nung halos palayasin kami sa bahay dahil sa utang? Pero heto ka ngayon, nakikipaglukso-lukso sa mga mayayaman." Nagbulungan ang mga bisita. Ang ilan ay umiling. Ang iba ay nag-iba ng tingin kay Luna na puno ng pagdududa. Walang sino man ang sumasagot. Ang dignidad ni Luna ay unti-unting pinupunit ng bawat salita ni Selena. Sumenya si Selena sa isang kasabwat na bisita. Lumapit ang babae. May dalang isang makapal na brown envelope. "Doña Teresita, humihingi po ako ng paumanhin." Panimula ng babae. Nagkunwaring nag-aalangan. "Pero bilang isang ina at kapitbahay, hindi ko po kayang palampasin ito. Narito po ang ilang ebidensya ng pagkatao ng inyong pinagkakatiwalaan." Inabot niya ang envelope kay Miguel, na kanina pa nakatayo sa isang sulok, nakatitig sa buong eksena. Ang kanyang muka ay blanko, hindi mabasa. Dahan-dahan, kinuha ni Miguel ang envelope. Binuksan niya, at doon, lumabas ang mga kopya ng larawan na nakita niya sa kanyang cellphone. Mga litrato ni Luna na tila nasa isang bar, may kalapit na matatandang lalaki, kasama ang mga dokumentong nagpapakita ng mga utang na binayaran ni Luna sa mga taong kahina-hinala. Ang mga mata ni Miguel ay bumaling kay Luna. Sa sandaling iyon, ang huling butil ng tiwala na unti-unting namumuo sa kanya ay tila gumuho. Ang lamig na pumalit sa kanyang mga mata ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. "Mga sinungaling!" Isang sigaw ang lumabas sa lalamunan ni Luna. "Hindi po totoo yan. Gawa-gawa lang po yan ng nanay ko." "Nanay mo?" Singhal ni Selena. Mabilis na lumapit kay Luna at marahas na hinawakan ang kanyang braso. "Ang tinatawag mong nanay mo, Luna, siya ang nagpalaki sa'yo. Siya ang nagbigay sa'yo ng bahay, kaya huwag kang magmalinis dito." Nanginginig ang buong katawan ni Luna. Ang mga kamay niya ay kumuyom. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili.
Pero paano? Paano niya maipapaliwanag ang mga larawan? Paano niya maipapaliwanag ang ginawa niya sa Quiapo sa isang mundong hindi siya pinaniniwalaan? Hindi siya nakakita ng anumang pagdududa sa mga mata ng mga bisita. Lahat ay nagdududa na sa kanya. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang pagkatao. Napatingin si Luna kay Doña Teresita. Ang matanda ay tahimik, ang muka ay seryoso. Wala siyang nakitang tiwala o galit. Blanko lang. Pagkatapos, ang tingin niya ay napadpad kay Miguel. Nakatitig din sa kanya si Miguel. Hawak ang mga larawan. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Isang tanong na mas masakit pa sa anumang akusasyon. Sino ka ba talaga? Hindi nagmakaawa si Luna. Hindi siya lumuha. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng kahihiyan, ng lahat ng pagkadismaya, pinilit niyang tumayo ng tuwid. Ang tanging hiling niya ay isang kislap ng tiwala mula sa lalaking ito. Isang tingin na nagsasabing, pinaniniwalaan kita, pero walang ganoong tingin ang dumating. Dahan-dahang binitawan ni Miguel ang envelope. Ang mga litrato ay nahulog sa sahig, kumalat sa tapat ng mga sapatos ng mga bisita. Parang basura. Naglakad si Miguel palapit kay Luna. Bawat hakbang ay parang isang mabigat na desisyon. Nanatili si Selena sa tabi ni Luna. Nakangisi, sigurado na siya ang panalo. Inabot ni Miguel ang kamay niya kay Luna. Sa wakas. Isang tanda ng pagtitiwala. Pero nang hawakan niya ang kamay ni Luna, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang isang malamig na hampas ng hangin. Luna? Sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado. Halos walang emosyon. Sumama ka sa akin. May kailangan tayong pag-usapan. Ngayon. Napangisi si Selena. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagtatagumpay. Ang akala niya, dinala ni Miguel si Luna sa isang sulok para kausapin at palayasin. Hindi niya alam. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Hinila ni Miguel si Luna papunta sa library. Malaki, madilim, at puno ng mga aklat na tila nananahimik na saksi sa lahat ng sikreto. Sumunod si Selena. Abot tenga ang nangiti. Akala niya ay tapos na ang laro. Ano to, Miguel? Galit na tanong ni Selena. Pinapahiya mo lang ang sarili mo sa babaeng yan. Palayasin mo na siya. Hindi siya karapat-dapat dito. Tumingin si Miguel kay Selena. Ang tingin niya ay kasing lamig ng yelo. Manahimik ka, Selena. Hindi ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Binitawan niya ang kamay ni Luna. Huminga ng malalim si Miguel. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Kaya mo bang ipaliwanag to, Luna? Tanong ni Miguel. Ipinapakita ang larawan sa screen. Ang larawan ni Luna sa bar. Tiningnan ni Luna ang larawan. Huminga siya ng malalim. Pilit pinakalma ang sarili. Hindi po ako yan, Sir Miguel. At hindi po ako pumupunta sa mga lugar na ganyan. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Selena. Nakita ko kayo. Ako ang nagbigay ng pera sa'yo para bayaran ang utang natin sa gabi na, yan. Huwag kang magmalinis. Tama na. Bumukas ang pinto ng library. Bumungad si Doña Teresita, nakasandal sa tungkod. Ang mukha ay seryoso. Kasama niya si Aling Marites, ang matandang kapitbahay ni Luna sa Santa Cruz. Nagulat si Selena. Donya, bakit po kayo? Mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo, Selena. Putol ng Donya. Lumapit siya kay Luna at marahang hinawakan ang kamay nito. Alam ko kung sino si Luna at alam ko kung sino ka talaga. Tiningnan ng Donya si Aling Marites. Marites, maari mo bang sabihin ang totoo tungkol sa gabing iyon? Nanginginig si Aling Marites, pero tumango. Naku, Doña Teresita, kami pong mga kapitbahay ni Luna ang nakakaalam ng totoo. Si Selena po ang pilit na nagtutulak kay Luna na magtrabaho sa bar para makabayad ng utang na hindi naman talaga utang ni Luna. Ang picture po na yan, edited po yan. Ginawa po yan ng isang photographer na kakilala ni Selena para lang po sirain ang pagkatao ni Luna.
Sinungaling! Sigaw ni Selena. Susugurin sana si Aling Marites, pero pinigilan siya ng mga gwardya na biglang dumating. Wala kayong ebidensya. May hawak akong dokumento. Ebidensya? Ngumiti ng mapakla si Doña Teresita. Alam mo ba, Selena, na ang bahay na pinagkakautangan mo ng loob ay nakapangalan na sa akin? Matagal na. Bilang pasasalamat sa ina ni Luna. At alam mo rin ba na ang mga utang na pinipilit mong bayaran ni Luna ay mga utang mo sa sugal, hindi utang ng bahay? Nanlaki ang mga mata ni Selena. Hindi siya makapaniwala. Ang ina ni Luna, patuloy ng Donya, puno ng pagmamahal ang boses, siya ang nag-alaga sa akin noong bata pa ako. Si Isabel, siya ang nagbigay sa akin ng rosaryo na suot ni Luna ngayon. Ang pamilya niya, ang nagligtas sa buhay ko. At ikaw, Selena, ang pumalit sa kanya at inalipusta ang kanyang anak. Nagulat si Miguel. Nilingon niya si Luna. Rosario? Isabel? Kung gayon, ang mga lumang sinasabi ng lola niya sa Quiapo at ang mga lumang hele ni Luna, lahat ay konektado. Ang video footage mula sa Quiapo, sabi ni Miguel, na tila gising na sa bangungot. Hindi ka nakikitang gumagawa ng masama, Luna, ni hindi mo hinawakan ang perang ibinato ko sa'yo. Mabilis na kinuha ni Miguel ang isang USB drive mula sa bulsa niya at isinaksak sa projector ng library. Nagsimulang lumabas sa screen ang video footage ng gabi sa Quiapo. Nakita ng lahat kung paano ibinato ni Miguel ang pera kay Luna at kung paano hindi ito pinansin ni Luna. Nakita rin kung paano dinaluhan ni Luna ang Donya sa gitna ng ulan. Parang bumalik ang lahat ng kahihiyan kay Miguel. At ang mga dokumentong yan, Selena, sabi ng Donya, hawak ang mga papeles na dala ni Selena. Peke, ang tunay na utang, bayad na. Matagal na. Kung tutuusin, ikaw pa ang may utang sa pamilya ko. Hindi na nakasagot si Selena. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang ngiti ay nawala. Napalitan ng takot. Napagtanto niyang tapos na ang laro niya. Napatingin si Luna kay Miguel. Ang mga mata niya ay puno ng tanong. Nakita mo na ba ang totoo? Naniwala ka na ba? Tumango si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng tawad. Luna, sabi ni Doña Teresita, ikaw ang tunay na tagapagmana ng kabutihan ng puso. Hindi ka dapat lumuhod sa harap ng sinuman. Ang dangal mo, mas mahalaga kaysa sa lahat ng yaman na meron kami. At ikaw, Selena, sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng awtoridad. Dadalhin ka sa presinto. Ang mga kasalanan mo sa pamilya ko at kay Luna ay hindi ko palalampasin. Dinala ng mga gwardya si Selena na nagpupumiglas at sumisigaw, palabas ng mansyon, tahimik ang library. Ang lahat ay nakatitig kay Luna. Ang mga bulungan ay napalitan ng paghanga. Pero hindi na mahalaga kay Luna ang paghanga nila. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Dahan-dahan, hinubad ni Luna ang kanyang puting apron. Maingat niya itong tinupi na parang isang sagradong bagay. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa. Tumingin siya sa Donya at pagkatapos ay kay Miguel. Salamat po, Doña Teresita, sabi ni Luna. Ang boses ay kalmado. Salamat po sa pagtitiwala at sa pagpapakita sa akin na hindi lahat ng mayaman ay masama. Pagkatapos, tiningnan niya si Miguel. Sir Miguel, salamat din po. Sa wakas nakita niyo na rin po ang totoo. Pero, huminga siya ng malalim. Hindi ko po kayang manatili dito. Hindi po ako nabibilang dito. Hindi po ako maninilbihan sa isang lugar kung saan ang dangal ko ay kailangan pang patunayan at kung saan ang tiwala ay kailangan pang ipaglaban. Magpapaalam na po ako. Nagulat ang Donya. Nagulat si Miguel. Luna, hindi! Sigaw ng Donya. Kailangan ka namin dito. Kailangan ko pong bumalik sa sarili kong mundo, Lola. Sagot ni Luna. Kung saan, kahit mahirap ako, alam kong malinis ang pangalan ko. Napatunayan ko na po ang sarili ko.
Panahon na po para humanap ako ng sarili kong kapalaran na hindi nakadikit sa pangalan ng iba. Naglakad si Luna patungo sa pinto. Buo ang kanyang loob. Kahit walang dala, kahit walang pera, alam niyang lumabas siya sa mansyong yon nang may pinakamahalagang yaman, ang kanyang dangal. Umuwi si Luna sa Santa Cruz, hindi sa bahay ni Selena, kundi sa isang maliit na kwarto sa tapat ng Tiangge. Binuksan niya muli ang kanyang labanderya. Walang mamahaling makina, isang palanggana, isang batya at isang sipag na hindi nauubos. Ang mga dating nagbulungan sa kanya ay ngayon ay lumalapit para bumati. Si Aling Marites ang unang nagdala ng mga labahin. Luna, Hija, buti naman at hindi mo kami kinalimutan, sabi ni Aling Marites. Ang balita tungkol kay Selena nakarating na sa buong barangay. Sana makulong na siya ng habambuhay. Ngumiti si Luna. Ang kapayapaan na hinahanap niya ay narito pala, sa gitna ng singaw ng sabon at amoy ng sariwang labada. Masaya siya, malaya. Sa mansyon ng mga Rivera, tahimik ang lahat. Si Doña Teresita ay malungkot. Hindi na ito gaanong ngumingiti. Ang pagkain niya ay hindi na masarap tulad ng dati. Si Miguel naman, para itong nakakulong. Ang malawak na mansyon ay naging masikip na hawla para sa kanya. Ang bawat sulok ay nagpapaalala kay Luna. Ang library, kung saan niya ito pinagbintangan. Ang hardin, kung saan niya ito binigyan ng ointment. Ang kwarto ng lola niya, kung saan niya ito pinanood sa CCTV. Ang pag-alis ni Luna ay nag-iwan ng malalim na sugat kay Miguel. Hindi lang sa kanyang lola, kundi pati na rin sa kanyang puso. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, hindi na niya matiis. Isang umaga, dumating si Miguel sa Santa Cruz, sakay ng kanyang mamahaling SUV. Lumabas siya, nakasuot ng simpleng polo shirt, pero hindi pa rin maitago ang kanyang pagiging mayaman. Tumigil ang sasakyan niya sa tapat ng labanderya ni Luna. Tiningnan niya ang karatula. Luna's Laundry Shop. Simple. Tapat. Walang arte. Bumaba si Miguel. Ang mga tao sa palengke ay napatingin sa kanya. Ang Sir Miguel ng Maynila. Nasa Quiapo. Pumasok siya sa labanderya. Nakita niya si Luna. Nakayuko. Naglalaban ng puting kumot. Ang kanyang mga braso ay malalaki na ang muscle. Sanay sa trabaho. Luna, mahinang tawag ni Miguel. Napaangat ng tingin si Luna. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Miguel. Sir Miguel, bakit po kayo nandito? Tanong ni Luna. Hawak pa rin ang brush ng sabon. Lumapit si Miguel, pero hindi tulad ng dati. May bahid ng pag-aatubili ang bawat hakbang. May dala akong labahin, sabi ni Miguel. Iniaabot ang isang laundry bag. Hindi ito mamahaling damit, kundi ordinaryong t-shirts at shorts. Pwede mo bang labhan? Napangiti si Luna. Isang tunay na ngiti, walang bahid ng pait. Siyempre po, sir. Trabaho ko po iyan. Naupo si Miguel sa isang lumang bangko. Nagsimula siyang maghintay. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Ano yan, Miguel? Nagpapalaba ka rito? Tanong ng isang tindera. Ngumiti si Miguel. Isang tunay na ngiti. Opo. Mas magaling po maglaba si Luna. Napayuko si Luna. Pilit tinatago ang pamumula ng pisngi. Simula noon, araw-araw na dumadalaw si Miguel, nagdadala ng labahin. Hindi niya binabayaran ng sobra. Binabayaran niya ang tamang presyo. Kumakain din siya ng fishball sa kalye at naglalakad sa palengke. Nakikipag-usap sa mga tao. Nakita ni Luna ang pagbabago kay Miguel. Hindi na ito yung aroganteng lalaking naghagis ng pera sa kanya. Naging mas mapagpakumbaba ito. Mas maunawain. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga damit na isasampay, lumapit si Miguel kay Luna. Luna, sabi ni Miguel, nakayuko. Ang boses ay seryoso. Hindi ko alam kung paano babawiin ang lahat ng sinabi ko sa'yo.
kung paano ko babayaran ang mga sakit na ibinigay ko sa'yo. Tiningnan ni Luna ang mga mata ni Miguel. Nakita niya doon ang tunay na pagsisisi. Hindi po nababayaran ng sakit, Sir Miguel, sabi ni Luna. Pero napapatawad po. Napatawad mo na ba ako? Tanong ni Miguel. Puno ng pag-asa. Ngumiti si Luna. Kailangan niyo pong patunayan sa akin na karapat-dapat kayo sa pagpapatawad. Hindi sa akin, kundi sa inyong sarili. Papatunayan ko, sabi ni Miguel. Hindi ko lang to gagawin para sa iyo, Luna. Para din sa akin. Para sa lola ko. Gusto kong maging karapat-dapat. Nakangiti si Luna. Ibinigay kay Miguel ang isang clip ng sampay. Sige sir, sampay na kayo. Kapag nalaglag niyo yan, may penalty po. Natawa si Miguel. Tunay na tawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kalayaan. Kalayaan mula sa kanyang sarili. Kalayaan mula sa kanyang pagdududa. At doon, sa gitna ng mga sampayan at ng amoy, ng sariwang labada, nagsimulang umusbong ang isang bagong pag-asa. Hindi na tungkol sa yaman, hindi na tungkol sa pangalan, kundi tungkol sa dalawang tao na natutong magpahalaga sa tunay na yaman, ang dignidad at pagmamahal. Isang taon ang lumipas, hindi na sa Quiapo o sa Santa Cruz nagbubukas ang aming kwento. Sa isang payapang isla sa Palawan, sa gitna ng malawak na dagat at ng mga niyog na sumasayaw sa hangin, doon matatagpuan ang bagong simula nina Luna at Miguel. Ang dating labanderya ay naging pundasyon ng isang sustainable livelihood program para sa mga kababaihan sa isla. Hindi si Luna ang CEO o may-ari. Siya ang inspirasyon at tagapagturo. Kasama si Miguel, itinatag nila ang Rivera Foundation na ang pangunahing layunin ay bigyan ng dangal ang mga taong nakalimutan na ng lipunan. Luna, ang ganda ng burda mo, sabi ng isang babae habang tinitingnan ang disenyo ng mga bag na gawa sa lokal na materyales. Ngumiti si Luna. Hindi ko po yan magagawa kung hindi dahil sa tiwala ni Doña Teresita at sa pasensya ni Miguel. Dumating si Miguel, dala ang 2 baso ng buko juice. Nagbago na siya. Ang dating mayabang na lalaki ay ngayon ay masaya ng maging katuwang ni Luna. Nakatapak sa lupa at ang ngiti niya ay kasing totoo na ng dagat. Lola? Tanong ni Miguel, hindi pa ba kayo aalis? Kanina pa kayo dyan sa may tabing dagat. Nakaupo si Doña Teresita sa ilalim ng isang puno, pinapanood ang mga bata na naglalaro sa dalampasigan. Ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan. Sa wakas, natagpuan niya ang tunay na yaman sa kanyang pamilya. Hindi sa pera, kundi sa pagmamahalan at kabutihan. Hindi sila nagdaos ng engrandeng kasal. Isang simple at makabuluhang seremonya ang ginanap sa tabi ng dagat, kasama ang mga kaibigan at ang mga taong kanilang tinutulungan. Suot ni Luna ang isang simpleng puting bestida na bordado ng bulaklak sa laylayan. Ang kanyang mga kamay, na dating sanay sa pagkayod ng labada, ay ngayon ay hawak ang kamay ni Miguel. Niyakap niya ang Donya. Salamat po, Lola, bulong ni Luna. Salamat din, anak, bulong ng Donya. Dahil sa'yo, nakita ko ulit ang liwanag. At dahil sa'yo, natuto akong magtiwala ulit. At natuto rin ang apo ko. Tumayo si Miguel sa tabi ni Luna. Dangalang tanging pamana ng magulang mo sa'yo, Luna. Sabi niya, hawak ang kamay ng kanyang asawa. At iyan ang pinakamahalagang bagay na natutunan kong pahalagahan. Tiningnan ni Luna si Miguel, oo, napatawad na niya ito. Hindi lang sa mga salita, kundi sa pagbabago ng puso nito. Ang kapayapaan na hinahanap niya ay narito na. Ang kwento ni Luna at Miguel ay hindi tungkol sa paghahanap ng yaman, kundi sa paghahanap ng dangal sa gitna ng pagsubok. Hindi ito tungkol sa pagmamahalan na sumiklab agad, kundi sa pagmamahalan na napatunayan sa harap ng pagdududa at kawalan ng katarungan. Sa bawat alon na dumadampi sa dalampasigan at sa bawat hangin na humahaplos sa mga dahon ng niyog, ang kwento ni Luna
ay patuloy na bumubulong. Isang paalala na sa huli, ang pag-ibig, ang tiwala, at ang dangal ng isang puso ang magiging ilaw na gagabay sa atin. At sa ilaw na iyon, natapos ang paglalakbay ni Luna at Miguel, isang kwentong umukit ng pag-asa sa bawat puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay sa bawat yugto ng Dangal ng Labandera. Bilang manunulat, may mga sandali talagang nagdududa ako kung paano ba bubuuin ang bawat eksena. Lalo na noong isinusulat ko ang mga kabanata kung saan pinahiya si Luna sa harap ng lahat at kung paano siya tinitigan ni Miguel na puno ng pagdududa. Parang hinahampas din ang sarili kong puso sa bawat salita dahil alam kong ramdam din ninyo ang kirot at hapdi. Ang bawat luha ni Luna ay para ding luhang dumaloy mula sa aking mga mata. Ang kwentong ito ay pinanday mula sa maliliit na obserbasyon sa buhay, sa mga pabulong na kwento ng mga taong lumalaban para sa kanilang dangal sa kabila ng kahirapan. Ito ay inspirasyon mula sa bawat isa sa atin na patuloy na naniniwala sa kabutihan ng puso. Tulad ng isang maliit na kandila sa dilim, sana ay nagbigay ng liwanag ang kwentong ito. Sana ay nagtanim tayo ng binhi ng pag-asa na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa dalawang tao, kundi sa pagpapatawad, sa pag-unawa, at sa paninindigan sa kung ano ang tama, na ang tunay na yaman ay nasa puso na may dangal at hindi sa bulsang puno ng ginto. Ngunit may isang tanong na nais kong iwan sa inyo. Kung ikaw si Luna, sa gitna ng lahat ng kahihiyan at pagdududa, kaya mo rin bang umalis at manindigan para sa iyong dangal? O mas pipiliin mong manatili para sa pagmamahal? Ibahagi po ninyo ang inyong saloobin sa comment section. Maraming salamat po muli sa inyong suporta. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, paki-like at paki-share po. Ang inyo pong pagsuporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin na gumawa pa ng mas maraming kwento ng puso. Kwentong pamagat, Dangal ng Labandera, kwento ng Puso't Diwa Productions, boses ni Clara.